Alhamdulillah, Ustad. Ustad, may katanungan pala, Ustad. Sunna ba yung pag kumain ka, Ustad? Palamigin muna yung pagkain, Ustad. Okay. Tapos, haram ba yung pag kumakain tayo, hinihipan yung pagkain? Yun lang tanong mo? Mamaya Ustad, follow up. Basic. Kung nandito tayo ngayon sa Lapas Batchoy, sa sino mong gusto mag-order, at kung gusto mo nang kumain ng masarap na ano to? Lumi, gutom, Lapas Batchoy, order na sa Lapas Batchoy. Kaso lang, wala naman libre. Anyway, ang ganda ng tanong niya. Ang tanong niya is, una is, sunna ba ang pagpapalamig? Yes, sunna ang pagpapalamig ng pagkain. Kasaad yan sa hadith ni Propeta Sallam, na sa hadith ni Jeremy Abdullah, matagpuan sa Musnad al-Hakim, sinabi ni Sallam, abridu ta'am al-har. Sabihin, palamigin ninyo yung pagkain na mainit, fa inna at-ta'am al-har ghairu baraka. Huwag sabihin, dahil ang mainit na pagkain ay walang baraka daw. Walang baraka. Kasi pag kumain ka, walang blessings, kumbaga, na, of course, ang blessings, maraming natawag na interpretation sa bagay na ito, yung blessings. Kasi pag kumakain nga ng mainit, paano yun? Pinakasayaw-sayaw sa dito. Kaanal ka ba yung talak? Parang ano ba, baboy. Di ba? Kasi once na kapag naging cool yung tinatawag ng pagkain, maano mo siya, ma-appreciate mo ng mabuti yung pagkain. At the same time, yung pag-ihip ng ang hipan ng pagkain or anumang yung tubig ay pinagbabawal yun ng Prophet Sallam. At ang pagbabawal na ito ay according sa ilang mga scholar, makro. Ito yung nakasaad sa hadith ni Anas bin Malik. Hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu sallam. Sinabi niya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yutanaffasu fil ina. Pinagbabawal ng Prophet Sallam na hingan ang tinatawag na gamitan utensils gaya ng pagkaagay ng baso, anuman. At ang ina dito, sumasaklaw sa utensils ng pagkain sa kanang inumin. Okay, so bawal mo siyang tinatawag na hipan. Okay? Ganito, Ayan. Ganito, Diba? Tapos na kami kumain. Yan. So, yun. So, yan ay iwasan yun. Sapagkat hindi yun ay bahagi ng sunnah. You know? Bago mainit pa din, hayaan mo. Ikaw, kumbaga, gusto mo, paypayan muna. So sabihin natin, hayaan mo ito ay malamig, maging mag-cool down, then saka ka bumanat ng pag-inom at saka pagkain. Ganun lang naman yan. Okay? So hope you learn something from Sunnah. May follow-up question ako, Ustad. Pinagbawal na hipan yung pagkain, Ustad. Okay, ang wisdom nito, pinaliwanag ng ilan sa mga dalubhasa na kung saan ay, sa medicologist speaking, may medical, kumbaga, explanation. Kasi kapag ihipan mo yung germs, ika nga, di ba? Alam natin kung ano man sa loob, wala pang bakterya. Pero once ibinuga na at inilabas na yung meron sa loob, kagaya ng tinatawag na hangin ng lawa, meron ng tinatawag na bakterya. So, pupuntahan mo dun sa bakterya, tapos kakainin mo ulit. Di ba? So, iniiwasan yung mga bagay na yun. At the same time, ay yun yung sunnah, yun yung utos sa atin ng Propeta. So, Muslim must follow and must abide what is written in the hadith and what the Prophet ﷺ did. Okay, and taught to us. Alhamdulillah, Ustad.